Sa unang pagkakataon, tinamaan ng Ukraine ang Russia gamit ang mga bagong cruise missile at inalok agad si Vladimir Putin ng pansamantalang tigil putukan sa himpapawid. Ngayong Hulyo 27, dalawang malaking balita ang lumabas tungkol sa digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Una ay balitang militar. Unang beses ginamit ng Ukraine laban sa Russia ang bagong cruise missile na Ruta, Block 1, na ginagawa ng kumpanya ng tumatakas na negosyanteng Ruso, tagapagtatag ng unang pribadong kumpanya ng kalawakan sa Russia. Pero ngayon, ang Rusong ito ay panig na sa Ukraine. Ang susunod na balita ay tungkol sa diplomasya. Naghahanda ang Estados Unidos ng bagong panukalang pangkapayapaan kabilang ang tigil putukan sa himpapawid o kapwa pagtigil sa mga pag-atakeng panghimpapawid. Ang panukalang ito ay unang tatalakayin ng Washington at Kyiv at pagkatapos ay ilalatag na ito sa mesa kay Vladimir Putin. At lahat ng ito ay sa bisperas ng pagbisita ni Vladimir Zelensky sa Estados Unidos ng Amerika na itinakda na bukas, Hulyo 28. Kasabay nito, nagsagawa ang ating mga puwersa ng depensa ng isa sa pinakamalawak na serye ng mga pag-atake nitong mga nakaraang panahon. Napasailalim sa putok ang estratehikong oil depot ng Rosreserva sa Udmurtia. Ito ay 1,300 kilometro mula sa hangganan, ang pantalan at oil depot sa Rostov-on-Don, pati dalawang pantalan sa Dagat Azov. Sa kabuuan, may dapat talagang pag-usapan dito. Ako si Alexi Pechi, simulan na natin pero bago yon, sana mag-subscribe kayo sa channel. Malapit na tayong umabot ng 300,000 subscribers. Maraming salamat sa suporta. Kaya, sisimulan ko sa pangunahing military sensation ng araw na ito. Mukhang unang ginamit ng Ukraine ang cruise missiles na Ruta Block 1 para umatake sa teritoryo ng Russia na dinevelop kasama ng mga Ukraino ng kumpanyang Dutch na Destinus na itinatag ng tagapagtatag ng unang pribadong space company ng Russia, Mikhail Kokorich. Pinatutunayan ito ng mga larawang inilatala ng Russian Z-bloggers ng mga piraso ng nasirang raketa. Ruta Block 1 na naging unang pampublikong kumpirmasyon ng paggamit nito sa labanan. Pero bukod sa mismong mga Ruso, iniulat din ng Amerikanong publikasyon na The War Zone na nagsimulang gumamit ang sandatahang lakas ng Ukraine ng murang mga cruise missile na Ruta Block 1 laban sa Russia. Dahilan nito ay ang mga litrato ng mga piraso ng sandata, partikular na ang katawan, mga panloob na bahagi at buntot ng nasabat na missile na inilatala ng mga Rusong channel sa Telegram at dito nakilala ng mga kaluraning analista ang bagong sandata. Anong klaseng missile ba ito? Ang Ruta Block 1 ay isang maliit na cruise missile drone na nakabase sa lupa. Ayon sa tagagawa, umaabot ito ng hanggang 300 kilometro ang layo ng lipad at may bigat na hanggang 150 kilo ang warhead. Ang bilis ng mismong kagamitan ay mga 0.7 Mach. Ibig sabihin, mga 800 hanggang 850 kilometro kada oras. Ang rakirang ito ay gumagamit ng tatlong sistema ng nabigasyon ng sabay-sabay: inertial, satellite at visual. At ito ang pinakamahalaga dahil ang visual na nabigasyon ay nagbibigay daan para matumbok ang target kahit na pinipigil ang signal ng satellite. At ito mismo ang ginagawa ng pakikidigmang elektroniko ng Russia. Ibang usapan na kung sino ang gumagawa ng missile na ito dahil natatangi at kapansin-pansin ang kwento nito. Ang missile ay dinevelop ng Destinus kasama ang mga Ukrainian na espesyalista, ngunit si Mikhail Kokorich ang namumuno sa kumpanya. Isa siya nagtapos sa Physics Department ng Universidad ng Novosibirsk na minsan nagtatag ng kauna-unahang pribadong kumpanyang pangkalawakan sa Russia na Dauria Aerospace. Noong 2024, tinalikuran ni Kokorich ang kanyang pagkamamamayang Ruso. Pagkalipas ng isang taon, inilipat niya ang punong tanggapan sa Netherlands. Ngayon, ang dating negosyanteng Ruso ay nagsusupply ng long-range drone at cruise missiles sa Ukraine at mga bansang Europeo. Ibig sabihin, yung taong nagtatayo noon ng satellite sa Russia at ngayon gumagawa na ng armas na ginagamit ng Ukraine laban sa mabangis na Russia. Ang mga raketa ay ginagawa sa mga pabrika ng Destinus sa Netherlands at Espanya. Nagsimula nang magpadala sa Ukraine noong umpisa ng 2024 at ito ang dahilan kung bakit ito ay estratehikong mahalaga. Ang Ruta Block 1 ay ang pinakaunang bersyon ng cruise missile. May sarili ng hanay na mga bersyon ang kumpanyang ito. Ito ang Ruta Block 1, gaya ng sinabi ko, 300 kilometro. Ang Ruta Block 2 ay may abot na higit sa 700 kilometro at may warhead na 250 kilo. At ang Ruta Block 3 na may abot na hanggang 2,000 kilometro na susubukan na sa Ukraine sa taong
2027 at ang produksyon ng Ruta Block 2 ay balak simulan ng pinakamalaking German na kumpanya, ang Rheinmetall, kasama ang Destinus bago matapos ang taon. Ibig sabihin kasama na ang mga Aleman sa proyektong ito at pinalalawak nila ang produksyon ng misail. Mahusay na ipinaliwanag ni Kokorich ang kahulugan ng buong programa. Narito ang kanyang sinabi. Ang Europa ay papasok sa bagong panahon ng depensa, kung saan hindi na pinakamahalaga ang mga sandatang may mataas na katumpakan, kundi ang kakayahang gumawa at paunlarin ito sa antas ng industriya habang tumatagal ang labanan gamit ang eksaktong sandata. Sa madaling salita, hindi na nanalo ang may pinakamagandang misil, hindi kundi ang kayang gumawa ng mga misilang na ito ng daan-daan at libo-libo. At ngayon, kapag gumana na ang Block 3, makakakuha ang Ukraine at Europa ng mga ganap na cruise missile na may abot hanggang Ural nang hindi umaasa sa pahintulot ng Estados Unidos na taon-taon, alam mo, pinipilit tayong sundin ang gusto nila sa paggamit ng kanluraning armas. Mahalaga ring mas mura ang mga missile na ito kaysa sa mga Amerikanong Tomahawk na may kaparehong katangian. Malinaw na malaking tagumpay ito. Narito ang ikalawang balita tungkol sa diplomatikong usapin. Naghahanda ang Estados Unidos ng pansamantalang tigil putukan sa himpapawid ng Ukraine at Russia. Ayon sa Reuters, naghahanda ang Washington ng bagong pakete ng mga panukala para tapusin ang digmaan, kabilang ang pagtigil ng magkabilang pag-atake mula sa himpapawid. Ibig sabihin, hihinto na ang Russia sa pag-atake ng missile at Shahed drone sa ating mga lungsod. At ang Ukraine naman ay titigil sa paggamit ng mga drone at missile laban sa mga likurang lugar ng Russia. Ganito ang mekanismo. Sa kasalukuyan, ang inisyatiba ay pinag-uusapan sa pagitan ng Washington at Kyiv. Kapag handa at naayos na ito, ihaharap ito sa Moscow para sa panibagong usapang pangkapayapaan. Mahalaga ang konteksto ng pagbisita ni Volodymyr Zelensky sa Amerika na iyon ay nasa United Kingdom siya. Bukas, ika-28 ng Hulyo, lilipad ang presidente ng Ukraine sa Estados Unidos para makipagkita kay Trump, kung saan pag-uusapan na direkta ang tigil putukan sa hinaharap. Ayon sa Reuters, interesado ang Ukraine sa negosasyon pero hinihintay pa ang kumpirmasyon ng schedule ng presidente ng Amerika. Subukan nating suriin ng realistiko kung posible itong gawin, lalo na't ilang beses nang napag-usapan ang format ng tigil putukan sa himpapawid. May isang napakahalagang detalye rito na hindi dapat palampasin. Paalala ko lang na dati nang inalok ng Kyiv ang kalbong si Vladimir Putin ng tigil putukan sa himpapawid, ngunit tumanggi siya. Paalala ko lang, bago pa man magsimula ang malawakang pag-atake sa mga oil refinery sa buong Rusya, mismong si Zelensky ay hayagang nadalok sa Moscow na itigil ang palitan ng mga airstrike. Pero tumanggi si Vladimir Putin dito at sinabi niyang gusto pa niya ng mas maraming dugo at kamatayan sa totoo lang. Ngayon, sabi ng ilang opisyal, iba na ang sitwasyon. Maaring lumambot ang posisyon ng Moscow dahil sa presyong dulot ng patuloy na pag-atake sa oil refinery at lohistika ng Russia. Ibig sabihin, ganito ang lohika. Dati, si Vladimir Putin ay parang walang dahilan pumayag. Pero ngayon, habang nasusunog ang mga refinerya ng langis at mga bodega ng wild berries, doon tumitigil ang mga pantalan. Nagkakaroon na siya kahit papaano ng kahit anong motibasyon. O sana itigil man lang ang palitan ng mga pag-atake mula sa himpapawid. Pero may kabilang panig din na dapat ding pag-usapan. Sa totoo lang, ang tigil putukan sa himpapawid ay kapakipakinabang sa mga Ukrainyano at Ruso, ngunit sa magkaibang paraan. Para sa Ukraine, ang tigil putukan sa ere ay nagliligtas sa mga lungsod mula sa teror na dulot ng mga misil. Sa wakas, hihinto na ang mga Ruso sa pagsira ng tirahan, mga ospital, paaralan at iba pa. Para kay Vladimir Putin, ang pansamantalang tigil putukan sa himpapawid ay nagbibigay sa kanya ng pahinga para sa mga refinerya ng langis at lohistika. Tinatarget ng Ukraine at sistematikong sinusunog may pagkakaiba. Tinataman ng Russia ang mga bahay habang sinusunog ng Ukraine ang lohistika at mga refinerya ng langis. Dagdag pa, iniulat ni Zelensky kahapon na si Vladimir Putin ay naghahanda ng panibagong mobilisasyon at naghihintay ng 30,000 sundalo mula Hilagang Korea. Kaya anumang pahinga ay maaring gamitin ng Kremlin para magregrupo at maghanda sa bagong opensiba. Mahalaga ang detalye at garantiya dahil kung wala ito, magiging operatibong pahinga lang para sa mga Ruso ang tigil putukan. Mailap pa rin ang reaksyon ng Kremlin sa ngayon.
Ngayon, sinabi ng tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov na masyado pang maaga para magkomento ang Moscow ukol sa mga ulat ng tigil putukan sa himpapawid. Inulit niya na suportado ng Russia ang dialogo sa mga negosyador ng Amerika. Pumasa ang mga opisyal ng Russia na bibisita pa rin sa Moscow sina Steven Witkoff at Jared Kushner mula USA kapag posible sa kanilang schedule. Ibig sabihin, ngayon itong Rusong baliw na si Vladimir Putin, nagsimula siyang magpilit na sina Witkoff at Kushner ay personal na pumunta sa kanya para makipagkasundo. Itong walang kwentang si Vladimir Putin, mahalaga sa kanya na ipakita na pumupunta sila sa kanya sa Moscow para makipag-usap. Muhang talagang labis na naapektuhan si Vladimir Putin ng katotohanan yon. Na noong ika-8 ng Hulyo, nangako si Trump na tatawagan siya pero kalaunan binalewala niya ang kalbong gago. Narito ang buod ng ginawa ng puwersa ng depensa ng Ukraine ngayong araw at gabi dahil tuloy-tuloy ang mga pag-atake na nagbibigay pressure kay Vladimir Putin na makipagnegosasyon. Kamakailan nagdaos ng pagpupulong si Pangulong Zelensky kasama ang militar at inanunsyong in-update ng depensa ang listahan ng target sa Russia at palalakasin pa ang mga pag-atake sa mga likurang lugar ng Russia. Ibig sabihin, mas marami pang oil refinery, imbakan ng langis at bodega ng wild berries ang masusunog sa Russia. Samantala, ngayong gabi, ika-27 ng Hulyo, umabot ng 1,300 kilometro mula sa hangganan ang mga drone ng Ukraine at tumama sa Udmurtia. Napilitang aminin ni Alexander Brikhalov, pinuno ng Republika. Ito ang pinakamalaking drone attack sa rehiyon mula simula ng digmaan. Target ng pag-atake ang prioridad na planta ng Rosreserva na dating kilala bilang Gorizon sa bayan ng Borok sa distrito ng Kambarsky. Sa totoo lang, hindi lang ito basta oil depot. Isa itong estratehikong pasilidad na sarado at binabantayan ng militar na nakalaan para sa pangmatagalang imbakan ng reserbang fuel, mga produktong petrolyo at mga fuel at pampadulas para sa emerhensya o pangangailangang militar. Ito ang tinatawag na estratehikong reserba ng bansa. Ibig sabihin, tinatarget natin ang pambansang reserbang gasolina ng Rusya para sa mga panahong may kakulangan. Nangyayari na ngayon ang kakulangan sa bansa. Dahil sa operasyon ng depensang panghimpapawid ng Russia, sa totoo lang, isa sa mga drone ay bumangga sa isang mataas na gusaling tirahan. Ito, sa totoo lang, ay ang kanilang paraan ng depensa. Kumpirmado ni Zelensky ang mga pag-atake sa mga oil facility sa Udmurtia at sa Yaroslavl region at ipinaliwanag niya ang kahulugan ng mga pag-ataking ito sa pamamagitan ng pariralang ito. Ipinapatupad ang plano ng malalayuang sanksyon. Ang ikalawang target ngayong gabi ay Rostov-on-Don, kung saan tinamaan ng mga drone ang pantalan at infrastruktura ng riles ng lungsod. Naitala ang mga pagsabog at pinsala sa paligid ng pantalan. Kinumpirma ng mga analyst ang malawakang sunog sa oil depot sa Rostov-on-Don. Bukod pa rito, naiulat din ang pag-atake sa Azov Optico-Mechanical na pabrika, isang kumpanyang gumagawa ng optiko-elektronikong radar at mga high-precision na sistema. Kasama ito sa complex ng industriya ng depensa ng Russia. Ibig sabihin, tinatamaan natin ang pabrika ng piyesa ng armas ng Russia. Ikatlong target, dagat ng Azov. Matapos ang drone attack, 2 pang Russian ports sa Azov ang naparalisa. Ito ay pagpapatuloy ng naval blockade campaign, habil na pigilan ng Ukraine ang malaking bahagi ng paglalayag ng Russia dito at nadadagdagan pa ng mga bagong daungan. Paalala, sa dagat Azov dumadaan malaking bahagi ng iniluluwas ng Russia ng butil at produktong petrolyo at bawat port na natigil ay tumatama sa kita ng dayuhang pera ng Kremlin. Mahalagang banggitin ang epekto ng lahat ng ito kapag pinagsama dahil may lumitaw na kapansin-pansing detalye. Dahil sa kakulangan ng gasolina, nilagyan na ng limitasyon ang mga sundalong Ruso sa pag-refuel ng kanilang mga kagamitang militar. Ayon sa kanilang dokumento, lubhang kulang ang supply ng gasolina. At isipin niyo lang ito, ang hukbo ng bansang mananakop ay nagrasyon ng gasolina para sa kanilang mga sasakyang militar. Bunga ito ng mga pag-atake ng Ukraine sa mga oil refinery, mga imbakan ng langis at mismong lohistika na sinusunog ng Ukraine gabi-gabi. Magandang balita ito dahil dati ang gasolina ay kulang lang para sa mga sibilyan. Kulang na rin ito para sa militar.
Kaya ang pag-atake sa mga reserba sa Udmurtia ay napapakita na ang problema sa gasolina ng mga Ruso ay nagsisimula pa lang talaga. Simula pa lang ito. Sa totoo lang, sa Crimea ngayon, tumigil na sila sa pagbebenta ng gasolina kahit doon sa mga nakabili ng espesyal na QR code. Ibig sabihin, wala nang gasolina kahit para sa mga piling tao. Konklusyon. Lumilitaw ang malinaw na larawan. Pinalalakas ng Ukraina ang militar nila at ginamit na ang bagong cruise missile na Ruta Block 1. Kasunod nito, may mga bersyon na may abot hanggang Ural na gagawin kasama ang German na kumpanyang Rheinmetall. Lalong lumalawak ang naabot ng Ukraina. Tinamaan nila ang Udmurtia na 1,300 kilometer ang layo. Tinamaan din ang rehiyon ng Yaroslavl. Mas eksakto na ang mga tama natin dahil tinatarget ang estratehikong reserba ng gasolina, pantalan at pabrika ng depensa. Dahil sa tindi, napilit ang magrasyon ng gasolina ang hukbong Ruso para sa kanilang mga gamit militar. Yan ang napakalinaw na palatandaan. Sa kabilang banda, itong pressure na ito ang siyang lumilika ng mga kondisyon para sa diplomasya. Naghahanda ang Estados Unidos ng pansamantalang tigil putukan sa Himpapawid. Bukas, pupunta si Zelensky kay Trump. Sa unang pagkakataon, may lumilitaw na pagtaya na pumayag si Putin hindi dahil sa mabuting kalooban, kundi dahil mas nasasaktan ang ekonomiya ng Russia. Ngunit dito rin may malaking sangandaan dahil sa pansamantalang tigil putukan sa Himpapawid. Siyempre, may liligtas nito ang mga lungsod ng Ukraine. At maganda yon. Maaari rin itong bigyang pahinga ang Kremlin upang ayusin ang mga refinery ng langis at maghanda ng bagong mobilisasyon kasama ang mga tagahilagang Korea. Kaya lahat ay nakasalalay sa mga detalye. Sa anong mga kondisyon, may anong mga garantiya at nasa kontrol ninyo ang tigil putukan sa Himpapawid na ito. Malalaman natin ito bukas, Hulyo 28, matapos ang pagpupulong ni Zelensky at Trump sa Washington. Mag-subscribe sa channel na ito, tsak naming tututukan ito. Dito ko ilalagay ang ellipsis. Ibahagi ang opinyon at konklusyon sa comments sa episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ninyo ang kampanilya, at huwag kalimutang mag-like. Kung nais niyong suportahan ang YouTube channel na ito, maraming salamat. Magagawa ninyo ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Iyon lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa inyong lahat.